Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Mark. Hindi ako sanay magbahagi ng ganitong klasing kwento. Pero hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang takot na naranasan ko noong ako'y nagtatrabaho bilang isang call center agent. Akala ko noon, puyat at stress lang ang kalaban ko sa trabaho. Hindi ko alam, may mas masahol pa pala roon. Ito ang karanasan ko. Isang karanasang hinding-hindi ko na makakalimutan. Unang taon ko noon bilang call center agent. Graveyard shift, 10 o'clock PM hanggang 7 o'clock AM. Sa una, normal lang, mga irritableng customer, paulit-ulit na script at walang katapusang tawag. Sanay na ako sa katahimikan ng gabi at sa malamig na ilaw ng opisina. Ang building namin ay luma na. May mga ilaw na palaging kumukurap at tuwing madaling araw, parang mas bumibigat ang hangin sa loob. May mga kasamahan akong nagbibiro na may multo raw doon, pero syempre, tinatawanan lang namin yon. Hanggang sa dumating ang gabing iyon, bandang 3:17 ng umaga, tumunog ang headset ko. Incoming call, walang kakaiba sa una. "Thank you for calling. This is Mark. How may I help you?" Tahimik sa kabilang linya. Akala ko naputol ang tawag. "Hello po." Ulit ko. May marahang paghinga akong narinig. Hindi yung normal na paghinga. Parang hingalin. Parang may masakit. "Sir?" Tanong ko ulit. Doon siya nagsalita. Mahina. Paos. Parang galing sa malayo. "Nandyan ka pa ba?" Kinilabutan ako. Pero pinilit kong maging profesional. "Yes sir. How can I assist you?" Sandaling katahimikan. Tapos sinabi niya ang bagay na nagpabagal sa tibok ng puso ko. Hindi na ako makahinga dito. Akala ko customer na may medical emergency. "Sir, nasaan po kayo ngayon?" Sumagot siya agad. "Nandito ako sa cubicle." Napatingin ako sa paligid. Lahat ng cubicle, may tao, walang bakante. "Nasa opisina po kayo?" Tanong ko, pilit na kalmado. "Oo, pero hindi ninyo ako nakikita." Biglang lumamig ang batok ko. Narinig ko ang mahihinang kaluskos sa linya, parang may hinihila. "Sir, ano po ang account number ninyo?" Tanong ko. Umaasang joke lang ito. Bigla siyang tumawa, pero hindi masaya ang tawa. Matagal na akong walang account. Nanginginig na ang kamay ko. Gusto ko nang i-drop ang call, pero parang may pumipigil sa akin. "Sir, kung may emergency po kayo, kailangan yung tumawag." Sinubukan ko na. Putol niya. Pero walang sumasagot. Katulad ninyo noon. Nanlaki ang mata ko. "Anong ibig niyong sabihin?" Tanong ko. Biglang nagbago ang tono ng boses niya. Mas malinaw, mas mabigat. "Ikaw ang huling nakausap ko bago ako mamatay." Biglang nag-blackout ang screen ko. Nawala ang call details. Parang walang tawag na nangyari. Tinanggal ko ang headset ko at huminga ng malalim. Pinawisan ako kahit malamig ang opisina. Lumapit ang katabi kong agent. "Okay ka lang, Mark?" Tanong niya. "Ang putla mo." Tinango ko lang. Ayokong pag-usapan. Akala ko doon na matatapos. Pero hindi pa pala. Sumunod na mga gabi, paulit-ulit kong naririnig ang parehong boses. Hindi palaging sa tawag, minsan sa likod ko. "Nandyan ka pa ba?" Kapag lumilingon ako, walang tao. Isang gabi, napilitan akong mag-CR mag-isa. Tahimik ang hallway. Ang ilaw, kumukurap. Habang naghuhugas ako ng kamay, may narinig akong pamilyar na boses sa likod ko. "Mark." Dahan-dahan akong tumingin sa salamin. Sa likod ko, sa refleksyon, may lalaking nakaupo sa cubicle. Naka-headset. Nakatungo. At duguan ng dibdib. Pagharap ko sa likod ko, wala na. Kinabukasan, nagtanong ako sa supervisor namin. Mahina ang boses ko habang nagtatanong. "Ma'am, may namatay na po ba rito dati?" Biglang nag-iba ang mukha niya. Tumahimik siya saglit bago sumagot. "May agent dito dati. Si Marco, namatay siya sa cubicle niya. Atake sa puso. Graveyard din ang shift." Parang gumuho ang mundo ko.
Anong oras po? Tanong ko. Tumingin siya sa record. 3:40, 7 de la mañana. Nanlamig ang buong katawan ko. Huling araw ko na yun sa trabaho. Nag-resign ako kinabukasan, kahit walang backup na trabaho. Pero kahit wala na ako ron, minsan, kapag madaling araw, kapag tahimik ang paligid, parang may naririnig pa rin akong pabulong. Thank you for calling. Nandyan ka pa ba? At doon ko naisip, hindi lahat ng tawag para sa mga buhay. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Renz. Matagal akong nag-isip kung ibabahagi ko ba ang karanasang ito dahil kahit lumipas na ang mga taon, sariwa pa rin ang takot sa alaala ko. Isa akong dating call center agent at akala ko noon ang pinakamahirap na parte ng trabaho ay ang puyat at galit ng mga customer. Pero isang gabi, may tumawag. Isang tawag na nagbago ng buhay ko magpakailanman. Nagtatrabaho ako noon sa isang maliit na call center sa lungsod. Hindi ganun karami ang empleyado at mas lalong tahimik tuwing graveyard shift. Bandang 2:40 ng umaga, karamihan sa mga kasama ko ay lutang na sa antok. Normal lang ang mga tawag, billing, complaints, cancellations, hanggang sa pumasok ang isang kakaibang call. Walang caller ID. Blank. Sumagot ako. Thank you for calling. This is Renz. How may I help you? May sumagot agad. Boses ng isang babae. Mahina pero malinaw. Ikaw ba ang kausap ko mamaya? Nakunot ang noo ko. Pasensya na po. Ano pong ibig ninyong sabihin? Tumawa siya ng mahina. Hindi masaya ang tunog. Parang pilit. Ikaw ang huli. Kinabahan ako pero pinilit kong maging kalmado. Ma'am, may concern po ba kayo sa account nyo? Sandaling katahimikan. Tapos bigla niyang sinabi ang eksaktong oras. Mamamatay ako ng 3:00 ng umaga. Napaupo ako ng diretso. Akala ko prank call. Ma'am, kung may emergency po kayo, wag mo akong ilipat. Biglang lumakas ang boses niya. Gusto ko lang may makinig. Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Nasaan po kayo ngayon? Tanong ko. Nasa daan, umuulan, madilim. Narinig ko ang tunog ng ulan sa linya. Totoo. Hindi sound effect. Ma'am, anong pangalan niyo po? Tanong ko. Hindi na mahalaga ang pangalan kapag tapos na ang oras. Napatingin ako sa oras sa screen. 2:50 AM. Ma'am, pwede po ba kayong tumabi muna? Sabi ko. Para po sa kaligtasan ninyo. Tumawa ulit siya. Hindi ako ang may problema. Ikaw. Nanlamig ang kamay ko. Ano pong ibig niyong sabihin? Ikaw ang susunod na makakausap ko. Pagkatapos nito, biglang may malakas na busina sa linya. Isang sigaw at click. Napatayo ako. Pinatawag ko ang supervisor ko pero nang tingnan namin ang system, walang record ng tawag. Parang hindi nangyari. Bandang 3:00 ng umaga, biglang umingay ang balita sa TV sa pantry. May aksidente raw sa highway. Isang babaeng nasagasaan. Dead on arrival. Hindi ko na nagawang uminom ng tubig. Nanginginig ako. Akala ko tapos na. Pero kinabukasan, pumasok ulit ako. 2:40 AM. Tumunog ulit ang headset ko. Blank caller ID. Ayokong sagutin. Pero automatikong nag-connect ang call. Boses ng lalaki ngayon. Salamat sa pakikinig sa kanya. Hindi ako makapagsalita. Hindi siya natakot dahil may kausap siya. Sino ka? Tanong ko sa wakas. Huminga siya ng malalim. Ako ang sumusundo. Nag-freeze ang screen ko. Nagdim ang ilaw sa floor. Hindi pa oras mo, dugtong niya. Pero palapit na. Biglang bumalik ang ilaw. Nawala ang call. Kinabukasan, nag-resign ako. Hindi na ako bumalik sa call center kahit kailan. Pero minsan, kapag madaling araw, kapag umuulan, at may tumatawag sa phone ko na walang pangalan,
Hindi ko sinasagot dahil baka hindi na customer ang nasa kabilang linya. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Joel. Hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa multo sa call center. Para sa akin, gawa-gawa lang iyon ng mga taong kulang sa tulog. Pero may isang gabing pinatunayan sa akin na hindi lahat ng nakatala sa opisina ay para sa mga buhay. Ito ang karanasan ko bilang isang call center agent na hindi ko na kailanman makakalimutan. Bagong lipat lang ako noon sa isang account na pang back office. Hindi kami tumatanggap ng tawag mula sa customer. More on monitoring at reports lang. Tahimik. Perpekto para sa graveyard shift. Isa lang ang kakaiba sa floor namin. May lumang logbook sa tabi ng supervisor desk. Makapal. Dilaw na ang mga pahina. Sabi ng TL namin, doon daw isinusulat ang mga pangalan ng agents na nag-o-overtime. Wala raw dapat galawin doon kung hindi supervisor. Pero isang gabi, bandang 4:00 ng umaga, napansin kong bukas ang logbook. Walang tao sa desk. Lumapit ako. Hindi overtime log ang laman. Mga pangalan. Buong pangalan ng mga agent. May petsa, may oras. At sa gilid, may nakasulat na salitang paulit-ulit. End of shift. Kinilabutan ako. Isang pangalan ng pamilyar. Sa ilalim ng pangalan niya, may petsa. 3 araw bago siya biglang nawala sa trabaho. Sabi ng HR, nag-awol lang daw. Pero bakit may oras? 3:46 ng umaga. Bumalik ako sa station ko. Pilit kinakalimutan ang nakita ko. Pero maya-maya, may narinig akong upuan na gumalaw sa likod ko. May umupo sa bakanteng cubicle. Wala akong narinig na yabag. Wala ring tao nang tumingin ako. Pero sa monitor ng cubicle, bukas ang system, may nakasulat sa chat window. Ikaw na ang susunod. Napatayo ako agad. Pinuntahan ko ang TL namin. Sir, ano po ba talaga ang logbook na yon? Tumahimik siya. Parang nag-isip kung magsisinungaling ba o magsasabi ng totoo. Sa wakas, nagsalita siya. Dati, may sunod-sunod na namamatay dito. Heart attack. Suicide. Bigla ang collapse sa shift. Nanlaki ang mata ko. Yung logbook, dugtong niya. Ginagamit yon ng dating manager. Naniniwala siyang kapag naisulat ang pangalan, may mapipili. Mapipili para saan? Tanong ko. Huminga siya ng malalim. Para hindi sabay-sabay mamatay ang lahat. Biglang namatay ang ilaw sa buong floor. Emergency lights lang ang naiwan. Narinig ko ang mga keyboard na sabay-sabay na nagtatype. Pero ako lang ang tao sa area na yon. Isa-isang umilaw ang mga monitor. Pare-pareho ang laman. Isang pangalan. Buong pangalan ko. May oras. 4:17 ng umaga. Sumigaw ako. Tumakbo palabas ng floor. Sa elevator, may salamin sa kisame. Sa refleksyon, may taong nakaupo sa cubicle ko. Naka-headset. Nakangiti. Ako. Nagising ako sa clinic ng building, sabi nila. Bigla raw akong hinimatay sa hallway. Pagtingin ko sa oras, 4:18 ng umaga. Kinabukasan, nag-resign ako agad. Hindi na ako bumalik. Pero 1 linggo ang lumipas, may email akong natanggap. Galing sa dati kong company. Subject, end of shift. May attachment, larawan ng logbook. May bagong pahina. May pangalan, hindi na sa call center, kundi kung nasaan na raw ako ngayon. At may oras. Oras ng susunod kong shift. Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin nyo na lang akong Adrian. Matagal akong nagtrabaho bilang isang call center agent at sa dami ng puyat at stress na naranasan ko, akala ko sanay na ako sa lahat. Pero may isang pangyayari sa opisina na hanggang ngayon ay pilit kong iniiwasan sa alaala ko. Isang karanasan
na nagturo sa akin na hindi lahat ng lugar sa call center ay para sa pahinga. Ito ang kwento ko. Graveyard shift ako noon sa isang call center sa lungsod. Maliit lang ang floor namin. Ilang hanay ng cubicle, isang training room, at isang break room sa dulo ng hallway. Walang bintana ang break room. Isang pinto lang at ilaw na palaging mahina. Napansin ko agad ang kakaiba roon. Walang kahit anong orasan. Walang wall clock. Walang timer. Kahit ang microwave, wala ring oras na nakalagay. Nung una, hindi ko pinansin. Hanggang sa isang gabi, bandang 2:00 ng umaga, sobrang bigat ng ulo ko. Nag-bio break ako at dumiretso sa break room para magkape. Pagpasok ko, malamig ang hangin. Mas malamig kaysa sa buong floor. May 2 agent na nakaupo sa sulok. Hindi ko sila kilala, pero normal lang iyon. Maraming bagong hire. Tahimik silang 2, parehong nakatungo. Nagtimpla ako ng kape at umupo sandali. Napansin kong walang tunog, walang electric fan, walang humuhuning ilaw, walang kahit anong ingay. Nang tingnan ko ang phone ko para sa oras, walang signal. At mas kakaiba na wala ang oras sa screen. Biglang may nagsalita. "Break mo rin ba?" Napalingon ako. Isa sa 2 agent ang tumingin sa akin. Maputla ang mukha niya, parang hindi natutulog ng ilang araw. "Oo," sagot ko. "Sandali lang." Ngumiti siya ng bahagya. "Matagal ka na ba rito?" "Mga 2 taon," sagot ko. Tumango siya. Pareho pala tayo. Kinabahan ako. "Ha? Anong ibig mong sabihin?" Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya at itinuro ang pinto. Wala na kaming balikan. Bago pa ako makapagsalita, biglang namatay ang ilaw. Nagpanik ako. Tumayo ako at binuksan ang pinto. Pero hindi hallway ang bumungad. Cubicle floor. Madilim. Walang tao. Tumunog ang headset sa isang bakanting station. May nakalag in. Lumapit ako. Sa monitor, may chat window. "Break mo na rin ba?" Nanginginig ang kamay ko. Biglang bumukas ang ilaw ng break room sa likod ko. Paglingon ko, wala na ang 2 agent. Sa mesa, may 2 lumang ID. Mga pangalan, mga petsa. Parehong namatay sa stroke habang nakabreak. Tumakbo ako palabas ng floor. Pagdating ko sa station ko, nagpa-log out ako agad. Tumingin ako sa oras. 2:00 ng umaga. Parang walang lumipas. Kinabukasan, tinanong ko ang guard tungkol sa break room. Matagal siyang natahimik bago sumagot. May mga ahente kasing hindi na bumabalik galing break. Simula nun, hindi na ako pumasok sa break room na yon. Pero minsan, kapag sobrang pagod na ako, parang may bumubulong sa isip ko, "Break mo na." At alam kong kapag pumasok ulit ako roon, baka hindi na rin ako makabalik. At diyan nagtatapos ang ating kwento ngayon, mga kaibigan. Salamat sa inyong oras at sa pagtangkilik sa channel na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Share nyo rin sa mga kaibigan kung gusto ninyong maranasan ang kilabot at kwentong nakaka-inspire. Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling curious at laging tandaan, ang bawat kwento ay may aral at saya. Peace out.